Sa isang liblib na baryo, sa gilid ng palayan at tabing sapa, nakatira si Tomas, isang mahirap na sabongero. Ang kanyang bahay kubo ay gawa lamang sa pawid at kawayan at halos laging hungkag ang kusina nila dahil sa paulit-ulit na pagkatalo niya sa sabungan. Si Tomas ay kilala sa baryo hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kanyang pagkahilig sa sabong. Subalit sa tuwing hahawak siya ng manok, tila ba sumpa ang sumusunod sa kanya. Lagi siyang natatalo. Madalas ay nauuwi siya sa bahay na walang pera at madalas ding pinapagalitan ang kanyang asawa na si Minda na nagsasawa na sa paulit-ulit na pagkatalo at sa pagkakautang nila sa tindahan. Isang gabing madilim, habang nag-uukit si Tomas ng kahoy para gawing pakainan ng manok, biglang may kumatok sa kanilang pinto. Pagbukas niya, tumambad ang isang manok na kulay ginto ang balahibo, pula ang mata, at tila kumikislap sa dilim. Hindi ito pangkaraniwang manok panabong. Mas malaki ito, mas matikas, at may kakaibang aura na animoy isang nilalang mula sa ibang mundo. Napahinto si Tomas. Anong klaseng manok ka? At paano ka nakapunta rito? Bulong niya. Ang manok ay tumilaok ngunit kakaiba. Malalim, parang tinig ng tao na may kapangyarihan. Laking gulat ni Tomas nang marinig niya itong magsalita. Ako'y isang engkanto, sabonggerong Tomas. Dumating ako upang baguhin ang iyong kapalaran. Napalunok si Tomas, nanginginig ang tuhod. Ngunit sa loob niya, sumibol ang pag-asa. Kung totoo ka nga, tutulungan mo ba akong manalo sa sabungan? Matagal na akong talunan at halos wala nang naniniwala sa akin. Anya. Ngumisi ang engkantong manok, nagliyab ang pulang mata nito. Sa ilalim ng aking patnubay, hindi ka na muling matatalo. Ngunit tandaan mo, Tomas, bawat panalo ay may kabayaran. Hindi na nagdalawang isip si Tomas. Sa isip niya, ito na ang pagkakataong maiahon ang sarili sa kahirapan. Inakyat niya ang manok sa kanyang kubo, inilagay sa kulungan at buong gabing hindi nakatulog dahil sa pananabik. Habang natutulog si Minda sa banig, si Tomas naman ay nag-iisip, ito na ang simula ng pagbabago. Bukas, magiging iba na ang aking kapalaran. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na si Tomas. Halos hindi siya nakatulog sa gabi dahil sa pananabik. Dinampot niya ang kulungan kung saan nakasilid ang engkantong manok. Kumikinang pa rin ang balahibo nito na tila natatabunan ng liwanag ng buwan. At ang matay pulang-pula na wari apoy na hindi namamatay. Pagdating niya sa sabungan, marami ang napaawang ang bibig at nagbulungan. Uy, tingnan nyo! Bagong manok ni Tomas, abay parang ginto ang balahibo. Siguro naman ngayon, mananalo na siya. Kung hindi pa rin, ewan ko na lang. Sa dami ng pagkatalo ni Tomas noon, halos wala nang gustong tumaya sa kanya. Subalit ngayon, kahit ang mga veteranong sabongero ay napatingin ng 2 beses sa kanyang dala. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting takot. Pagpasok sa entablado, iniharap ni Tomas ang kanyang manok laban sa isang tanyag na panabong ng baryo. Isang manok na kilala sa matatalim na tari at maraming panalo. Handa ka na ba, Tomas? Singhal ng kalaban. Ngayon ay ibang laban na ito, sagot niya. May kumpiyansang hindi pa niya naramdaman noon. Pagsimula ng laban, mabilis at matikas ang galaw ng engkantong manok. Para bang hindi ito karaniwang manok. Ang kanyang pagtalon ay mataas, ang kanyang pag-iwas ay eksakto, at ang kanyang mga atake ay parang kalkulado. Ilang segundo lamang, tumilapon ang manok ng kalaban, duguan at hindi na makatayo. Nang umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao, hindi makapaniwala si Tomas. Nanalo siya, nanalo ang manok ni Tomas. Hindi na siya laging talunan. Dumagsa ang mga tao para tumaya sa kanya sa susunod na laban. At totoo nga, sa sunod na sabong, walang mintis ang engkantong manok. Lahat ng kalaban ay bumagsak. Halos hindi makapaniwala si Tomas. Hawak niya ang premyong pera, mabigat
at makapal. Ngayon lamang siya nag-uwi ng ganito karami. Pagdating sa bahay kubo, ibinuhos niya ang salapi sa harapan ni Minda. "Mga Diyos ko, Tomas, ang dami nito. Paano nangyari ito?" Gulat na sabi ng kanyang asawa. "May bago akong manok. Hindi na tayo magugutom, Minda. Ito na ang simula ng pagbabago." Sagot ni Tomas, halos nanginginig sa tuwa. Ngunit habang pinagmamasdan ni Minda ang engkantong manok na nasa kulungan, napansin niyang kakaiba ang titig nito. Parang mata ng isang tao, nagbabantay, nagmamasid. Sa kanyang dibdib, may mumunting kaba na hindi niya maipaliwanag. Samantala, sa labas ng kubo, habang sumisilip ang buwan, marahang tumilaok ang engkantong manok. Ngunit ang tilaok nito ay hindi para sa lahat ng tao. Isang babala na tanging kalangitan lamang ang nakauunawa. Nagsimula na ang kapalaran ng sabungerong ito at darating ang araw na sisingilin ko ang kabayaran. Mabilis na kumalat sa buong baryo at karatig na bayan ng balita tungkol kay Tomas at sa kanyang mahiwagang manok. Sa bawat sabungan na kanyang pinupuntahan, hindi lang siya basta nagiging panalo. Siya ang nagiging sentro ng lahat ng usapan. Si Tomas na laging talo, siya na ngayon ang hinahamon ng mga kilalang sabungero, bulong ng isang lalaki. "Hindi ko alam kung anong sekreto niya, pero parang immortal ang manok niya," sagot ng isa. Linggo-linggo, umuuwi si Tomas na may daladalang salapi na bago ang anyo ng kanilang kubo mula sa sira-sirang dingding na pawid. Napalitan ito ng bago at matibay na kawayan. Nabili rin niya ng mga bagong damit si Minda at ang kanilang anak na si Junjun ay nagkaroon ng tsinelas na unang beses niyang suot. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang pangyayari tuwing gabi. Bago matulog, naririnig ni Tomas ang kanyang manok na tila nakikipag-usap. Hindi sa tilaok kundi sa bulong na parang tinig ng tao. "Huwag mong kalilimutan, Tomas. Ang panalo ay hindi libre. Lahat ng ito ay may katumbas." Minsan ay nagtangka siyang tanungin ang engkantong manok, ngunit sa tuwing bubuksan niya ang kulungan, ordinaryong tilaok lamang ang sagot. Wari naglalaro ang nilalang sa kanyang isipan, pinaparamdam na siya ay pinapaboran, ngunit binabalaan din. Dumating ang araw na inimbitahan si Tomas sa isang malaking sabungan sa bayan. Ang mga pinakakilalang sabungero mula sa malalayong lugar ay naroon, dala-dala ang kani-kanilang pinakamalalakas na manok. Mayayaman, mga politiko, at mga tanyag na tao, lahat ay nagnanais makita kung totoo ang balita tungkol sa manok ni Tomas. Sa entablado, inilabas ang kanyang engkantong manok. Agad na napuno ng bulungan ng paligid. "Hindi ako nagkamali. Iyan nga ang manok na sinasabi nila. Parang kumikislap ang balahibo. Kung mananalo siya rito, wala na siyang kapantay." Nang magsimula ang laban, muling ipinamalas ng engkantong manok ang kakaibang liksi. Ang bawat atake ay mabilis at matalim, at bago pa makabawi ang kalaban, bumagsak na ito, duguan, at wala ng laban. Ang sigawan ng tao ay umalingaw-ngaw at si Tomas ay halos malunod sa papuri at alok ng mga bagong kaibigan na nais sumama sa kanyang tagumpay. Ngunit habang lumalalim ang gabi, habang numinipis ang hangin at lumalakas ang ulan, muling nagsalita ang engkantong manok sa kanyang panaginip. "Tomas, alalahanin mo ang aking sinabi. Hindi ako nagbibigay ng panalo ng walang kapalit. Kung nais mong magpatuloy, kailangan mong maging handa. Hindi mo maaaring takasan ang kapalaran." Nagising si Tomas ng pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Tumingin siya sa kulungan ng manok at nakita itong nakatitig sa kanya. Mata na pula at nagliliyab, tila nakangiti at nag-aantay ng sagot. Sa kanyang puso, may halong tuwa at pangamba. Totoo ngang umaangat na ang kanyang buhay, ngunit nagsisimula ring pumasok ang takot. Ano ang hinihingi ng engkantong manok bilang kapalit? Lumipas ang mga linggo,
At lalo pang dumami ang tagumpay ni Tomas. Sa bawat sabong siguradong panalo ang kanyang engkantong manok. Ang dating sabongerong kinukutya at pinagtatawanan ay ngayoy tinatawag na hari ng sabungan. Tumagsa ang mga tao sa kanya. May mga nakikisama, may mga nagnanais makibahagi sa kanyang yaman, at may mga nagtatangkang magtanong tungkol sa sikreto ng kanyang manok. Subalit may napansin si Minda. Sa tuwing umuuwi si Tomas na may dalang pera, tila ba may kapalit na kababalaghan. Isang gabi, nang sila'y nakahiga, may kumatok sa kanilang kubo. Pagbukas ni Tomas, wala siyang nadatnan kundi isang patay na sisiw sa may pinto. Kinabukasan, isa namang itim na balahibo ang lumitaw sa kanilang hapagkainan kahit nakasarado ang bahay. "Nakakakilabot na, Tomas," wika ni Minda. "Parang may kapalit ang lahat ng panalo mo." "Hayaan mo na, Minda," sagot niya. "Ito na ang tadhana natin. Mas mabuti nang may pagkain tayo kaysa magutom." Ngunit hindi nagtagal, dumating ang mas matindi. Sa kalagitnaan ng isang malaking sabong sa bayan, muling nanalo ang engkantong manok. Habang nagbubunyi si Tomas, napansin niyang isang lalaki ang biglang bumagsak sa gitna ng sabungan. Isang matandang mananaya. Walang pumalo o humawak sa kanya, ngunit tila nawalan ito ng hininga at agad na namatay. Nabigla ang lahat. Ngunit ang mas nakapangingilabot, nakita ni Tomas ang kanyang engkantong manok na nakatitig sa kanya, at narinig niya ang isang tinig sa kanyang isipan. Isa na. Nanginginig si Tomas. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang ang bawat panalo ay may kasamang kapalit. Buhay ng isang tao. Hindi man niya makita kung paano, ngunit malinaw. Ang engkantong manok ay kumukuha ng kapalit sa bawat tagumpay. Pag-uwi niya, hindi siya mapakali. Tinitigan niya ang kulungan at kinumpronta ang manok. "Sabihin mo sa akin, totoo ba? Ang bawat panalo ko may katumbas na buhay?" Muling nagsalita ang engkantong manok, hindi sa tilaok kundi sa tinig na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. "Hindi ako nagbibigay ng libre, Tomas. Ang dugo ay kailangan upang manatiling malakas. Kung nais mong magpatuloy sa iyong kasaganaan, kailangan mong tanggapin na may kapalit. Ngunit kung aatras ka, ikaw at ang iyong pamilya ang magiging kabayaran." Nanlaki ang mga mata ni Tomas. Alam niyang wala na siyang ligtas na daan. Hindi niya kayang talikuran ang manok dahil higit pa sa tagumpay ang nakataya, ang kanyang buhay at ang buhay ng kanyang pamilya. Ngunit sa kanyang puso, nagsimula ang isang apoy ng pag-aalinlangan. Hanggang kailan ko kakayanin ang ganitong kapalaran? Hanggang kailan ko titiisin ang kapalit ng bawat panalo? Mula nang mangyari ang pagkamatay ng matandang mananaya sa sabungan, hindi na mapalagay si Tomas. Kahit patuloy ang kanyang panalo at dumadaloy ang pera, nakadikit sa kanyang konsensya ang bawat sigaw at bulungan ng mga tao. Hindi ba't kahapon lang may namatay na mananaya ng walang dahilan? Bulong ng isa. Kapag nananalo ang manok ni Tomas, may kasunod na kamatayan, parang sumpa. Baka hindi ordinaryong manok yon, baka aswang o engkanto. Habang dumarami ang naniniwala sa kanyang kapangyarihan, dumarami rin ang nagdududa at natatakot. May ilan na ayaw nang tumaya laban sa kanyang manok dahil para bang siguradong kamatayan ang kapalit. Si Minda lalo nang nag-alala. Madalas niyang banggitin kay Tomas, "Tomas, itigil na natin to. Hindi normal ang nangyayari. Oo, may pera tayo, pero baka isang araw tayo na ang singilin." Ngunit si Tomas, bagamat natatakot, ay tuluyan nang nalunod sa kanyang kasakiman. "Huwag ka nang mag-alala, Minda. Hanggat nananalo tayo, hindi tayo magugutom at wala nang mga api sa atin. Darating ang araw, magiging pinakamayaman tayong sabongero." Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi iyon totoo. Sa bawat panalo,
naririnig niya ang tinig ng engkantong manok. 2 na, 3 na, 4 na. Parang bilang ng mga kaluluwang isinakripisyo para sa kanyang tagumpay. Isang gabi, may kumatok muli sa kanilang kubo. Nang buksan ni Tomas, isang misteryosong matanda ang naroon. Nakasuot ng itim, may mahabang balbas at daladala ang baston na kahoy. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita na ng maraming lihim. "Ikaw ba si Tomas? Ang sabongerong may manok na kulay ginto?" tanong ng matanda. "Oo, bakit?" sagot ni Tomas, halatang kinakabahan. Lumapit ang matanda at bumulong. "Mag-ingat ka, Tomas. Ang kasama mo ay hindi basta manok. Isa siyang nilalang mula sa ilalim ng punong banyan. Isa sa mga engkanto na laging naghahanap ng kaluluwa bilang pagkain. Kapag hinayaan mong lamunin ka ng kanyang kapangyarihan, ikaw mismo at ang pamilya mo ang susunod." Nanlaki ang mata ni Tomas. "Sino ka ba? At paano mo nalaman ang lahat ng ito?" Ngumiti ang matanda, saka naglakad palayo at iniwan lamang ang mga salitang, "Hindi lahat ng panalo ay biyaya. Minsan ito'y bitag na unti-unting humihigpit." Muling napatingin si Tomas sa kulungan ng kanyang engkantong manok. At doon niya nasilaya ng mga pulang matang nakatitig sa kanya. Tila ba pinapangiti siya at sinasabing, "Wala ka ng kawala, Tomas. Ikaw ay akin na." Habang patuloy ang sunod-sunod na panalo ni Tomas sa sabungan, kasabay naman ang paglaki ng takot sa buong baryo. May mga taong ayaw nang dumalo sa laban kapag ang kanyang engkantong manok ang sasabak. May ilan pang nagdarasal muna bago pumasok sapagkat baka raw sila ang susunod na kapalit ng panalo. Hindi na may kaila ni Tomas na may sumpa ang kanyang tagumpay. Tuwing matatapos ang laban, palaging may isang taong biglang bumabagsak. Kung hindi man ay natitigilan, namumutla at hindi na nagigising. Wala ni isa mang makapaliwanag, ngunit palaging kaugnay ng kanyang panalo. Sa bawat gabing dumarating, lumalakas din ang tinig ng engkantong manok sa kanyang isipan. "Lumalakas ka, Tomas, ngunit tandaan mo, habang lumalakas ka, lalong lumalalim ang utang mo sa akin." Isang gabi, nagising si Minda dahil sa kakaibang ingay. Pagbukas niya ng pinto ng kubo, nakita niya ang manok na nakawala sa kulungan. Nakatayo ito sa gitna ng bakuran, nakatingala sa buwan, at tila ba may binubulong sa hangin. Ang kanyang balahibo ay kumikislap ng ginto at ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pulang apoy. "Mahal na Diyos," bulong ni Minda habang nanginginig. Biglang lumingon ang engkantong manok sa kanya, at sa mga mata nito, nakita niya ang anyo ng isang lalaking hindi tao. Isang nilalang na may sungay, matalim na ngiti, at katawan na parang usok. Halos hindi makasigaw si Minda. Agad siyang pumasok at niyugyog si Tomas. "Tomas, gumising ka. Hindi na ito tama. Ang manok mo, hindi siya basta manok. Nilalang siya ng kadiliman." Ngunit sa halip na makinig, nagalit si Tomas. "Tigilan mo yan, Minda. Huwag mong siraan ang tanging dahilan kung bakit tayo nabubuhay ng maayos ngayon. Kung hindi dahil sa manok na yan, gutom na naman ang aabutin natin." "Pero Tomas," nangingilid ang luha ni Minda. "Anong halaga ng pera kung kapalit nito ay kaluluwa ng mga tao? Hindi mo ba nakikita? Bawat panalo mo ay may kasamang kamatayan." Ngunit tinakpan ni Tomas ang kanyang tenga. Pilit inaalis ang lahat ng pagdududa. Ang kasakiman at pananabik sa tagumpay ay lumalamon na sa kanya. Kinabukasan, dumagsa ang mga tao sa kanilang kubo. Hindi para bumati, kundi para manisi. "Tomas, ikaw ang dahilan ng mga pagkamatay. 2 mananaya na ang namatay kagabi matapos kang manalo. Ibenta mo na ang manok mo, sunugin mo na, bago pa kami lahat lamunin ang sumpa mo." Ngunit si Tomas, imbes na matakot, ay ngumiti lamang at mariing sagot, "Walang makakapigil sa akin. Ito ang kapalaran ko. Kung ayaw nyo, huwag kayong makisali." At mula sa likod ng kulungan, muli niyang narinig ang tinig ng engkantong manok.
Tama ka, Tomas. Ikaw ay sa akin na. At ang lahat ng ito ay simula pa lamang. Lumipas ang ilang linggo at si Tomas ay lalo pang sumikat sa buong lalawigan. Hindi lamang sa baryo kundi maging sa mga karatig bayan. Siya ang tinitingala bilang pinakamapanganib at pinakamalakas na sabungero. Ngunit kasabay ng kanyang kasikatan ay dumami rin ang mga katahimikan ng mga tao. Wala nang humahamon dahil natatakot silang sila ang susunod na magiging biktima ng sumpa. Sa halip na magduda, lalo lamang lumakas ang kasakiman ni Tomas. Inilaan niya ang kanyang oras sa pagpapayaman. Binili ang lupa ng ibang magsasaka, bumili ng kalabaw at kariton, at pinagawa ang kanilang bahay kubo para maging mas malaki at matibay. Ngunit kahit anong ganda ng kanyang ari-arian, tila ba may laging kulang. Ang kanyang puso ay hindi na payapa. Isang gabi, napahimbing si Tomas. Ngunit sa kanyang panaginip, nagising siya sa gitna ng sabungan na puno ng dugo. Lahat ng tao roon ay nakahandusay. Mga mananayang kilala niya, mga kaibigan at maging ang mga nakaraang kalaban. Lahat sila ay nakatingin sa kanya. Walang buhay ang mga mata. Sa gitna ng sabungan, naroon ang kanyang engkantong manok. Ngunit hindi na ito manok. Unti-unti itong nagbagong anyo. Naging isang nilalang na kalahating tao, kalahating ibon. Ang katawan ay natatakpan ng gintong balahibo. At ang mukha ay mapanlinlang na may ngisi. Sa mga mata nito, nagliliyab ang apoy ng impyerno. Tomas, wika ng nilalang sa malalim na tinig, marami ka nang naibigay sa akin. Ngunit hindi pa sapat. Malapit na ang oras na ang pinakamahalaga sa iyo ang magiging kapalit. Nagising si Tomas na pawis, hingal at halos hindi makagalaw. Nilingon niya ang kulungan ng manok at doon, sa dilim ng gabi, nakita niya ang dalawang matang pulang-pula, nakatitig sa kanya, parang sinasabi, hindi ito panaginip, katotohanan ito. Kinabukasan, habang naglalaro si Junjun, lumapit siya sa ama. Itay, bakit iba ang manok mo? Kapag tinitigan niya ako, parang galit siya, para siyang tao, hindi manok. Nabigla si Tomas. Mabilis niyang nilapitan ang anak at pinisil ang balikat nito. Huwag mong tingnan ng matagal, anak. Hindi mo siya dapat lapitan. Ngunit sa isip niya, dumaloy ang kaba. Pati ba ang anak ko, nakikita na ang tunay na anyo niya? Muling bumalik ang misteryosong matanda na unang nagbabala kay Tomas. Pumasok ito sa kanilang bakuran at diretsyong tiningnan ang kulungan ng engkantong manok. Sinabi ko na sa iyo, Tomas, mariin itong wika. Hindi ordinaryo ang nilalang na yan. Isa siyang tagapamuksa, isang engkantong nangunguha ng kaluluwa upang palakasin ang sarili. Kapag hindi mo siya iniwan, hindi lang mga tao sa baryo ang mamamatay. Pati pamilya mo ay hindi ligtas. Galit na sinagot ni Tomas. Umalis ka rito, wala kang karapatang pakialaman ang buhay ko. Ngumiti ang matanda, malungkot at puno ng awa. Hindi mo pa nakikita, Tomas, pero darating ang oras mapapansin mo, ikaw mismo ang naglulubog sa iyong sarili at kapag dumating na ang singilan, wala ka nang magagawa. Umalis ang matanda, iniwan si Tomas na nanginginig sa inis at takot. Sa gabing iyon, bago pumikit si Tomas, muling nagbuntong hininga ang engkantong manok. At sa malinaw na tinig, bumulong ito. Malapit na, Tomas. Malapit na ang kapalit na pinakamahalaga sa iyo. Lumipas ang mga araw, at kahit pilit ikinukubli ni Tomas ang kanyang takot, ramdam ng kanyang pamilya ang bigat ng sumpang unti-unting lumalamon sa kanila. Si Minda ay laging balisa at si Junjun ay madalas umiiyak sa gabi, sinasabing may nakikita siyang lalaki na may pakpak na nakatayo sa tabi ng kanilang kubo. Isang hapon, habang naglalaro si Junjun sa bakuran,
Bigla itong natumba at nawalan ng malay. Dali-daling lumapit si Minda at isinugod sa loob ng kubo. Ngunit kahit anong gising nila, hindi ito magising. Ang bata ay malamig ang katawan, ngunit humihinga pa. "Diyos ko, Tomas!" iyak ni Minda. "Anak natin! Baka ito na ang sinasabi kong kapalit. Baka si Junjun na ang kukunin ng manok na yan." Nagpupuyos sa takot at galit si Tomas. Agad niyang hinarap ang engkantong manok sa kulungan. "Anong ginawa mo sa anak ko? Sagutin mo ako." At sa unang pagkakataon, hindi lamang sa kanyang isipan narinig ang tinig ng manok, kundi sa mismong bibig nito. Hindi pa siya kinuha. Ngunit malapit na, Tomas. Ang iyong anak ang magiging pinakamasarap na kapalit ng lahat ng iyong tagumpay. Nanlumo si Tomas para siyang binuhusan ng malamig na tubig. "Mahal na Diyos, tama na, Tomas." Hagulgol ni Minda habang yakap si Junjun. "Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ang sabong. Sunugin mo na ang manok na yan bago tuluyang mawala sa atin ang lahat." Ngunit si Tomas, bagamat basag ang puso, ay hindi makakawala sa pagkakatali sa engkantong manok. Alam niyang kung susubukan niyang suwayin ito, baka silang lahat ang mapahamak. "Hindi ko kaya, Minda," umiiyak na sagot ni Tomas. "Kung sisirain ko siya, tayo ang papatayin niya. Wala tayong laban sa kanya." Kinagabihan, muling nagpakita ang engkantong manok sa kanyang tunay na anyo. Sa paningin ni Tomas, ito'y unti-unting lumaki. Ang balahibo'y naging apoy na ginto, at sa bawat tibok ng kanyang pakpak ay umuugong ang hangin. Nakatayo ito sa gitna ng kubo, nakatitig kay Junjun na nakahiga pa rin, walang malay. "Panahon na, Tomas. Ang iyong anak ang aking kabayaran." Agad na yumakap si Tomas sa anak, tinutukan ng kanyang katawan ng manok. "Huwag! Ako na lang. Kunin mo ako, huwag lang ang anak ko." Ngunit ngumisi ang engkantong manok. "Hindi ikaw ang gusto ko. Ikaw ay alipin na. Ang iyong kaluluwa ay akin na rin. Ngunit ang bata, siya ang magiging huling sigaw ng iyong kasakiman." Sa puntong iyon, pumasok muli ang misteryosong matanda, dala ang kanyang baston. Nakasunod pala ito sa paligid ng kubo mula pa noong hapon. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sumigaw. "Hindi ka maaaring magtagumpay dito, nilalang ng kadiliman." Nagalit ang engkantong manok at ang kanyang mga mata ay nagliyab na parang apoy ng impyerno. Ngunit bago pa magsimula ang sagupaan, narinig ni Tomas ang tinig ng matanda. "Tomas, isa lang ang paraan para mailigtas ang iyong anak. Ikaw mismo ang dapat pumili kung alin ang mas mahalaga sa iyo, ang yaman at tagumpay o ang iyong pamilya." At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tomas na siya'y itinataya sa isang pasya na magpapasya sa kapalaran nilang lahat. Umugong ang hangin sa loob ng kubo. Ang mga dingding na kawayan ay tila nagngangalit at ang bubong na pawid ay nanginginig na parang sasabog anumang oras. Ang engkantong manok, sa kanyang tunay na anyo, nilalang na kalahating ibon at kalahating demonyo, ay nakatayo sa gitna. Ang mga matay naglalagablab at ang pakpak ay bumabalot ng dilim. Nakahiga pa rin si Junjun, walang malay. Hawak siya ni Minda, umiiyak at nagmamakaawa. "Tomas, gawin mo na ang tama. Piliin mo ang anak natin." Ngunit si Tomas ay nanginginig. Ang kanyang mga kamay ay puno ng pawis at ang kanyang puso ay humahati sa dalawang boses. Ang tinig ng kanyang kasakiman na nagsasabing, "Huwag mong talikuran ang lahat ng yaman at kapangyarihan. Wala ka ng halaga kapag bumalik ka sa pagiging mahirap." At ang tinig ng kanyang pagmamahal na humihikbi sa kanya, "Ano ang halaga ng lahat kung mawawala ang iyong pamilya?" Lumapit ang matanda, itinapat ang kanyang baston sa engkantong manok. "Tomas, makinig ka. Isa lang ang paraan para talunin ang sumpa. Kailangan mong talikuran ang kasakiman at yakapin ang sakripisyo. Kung hindi, kakainin ng nilalang na ito ang lahat ng mahal mo." Ngumisi ang engkantong manok.
At sa tinig na umalingaw-ngaw sa buong kubo, wika nito. Hindi ka makakaligtas, Tomas. Ako ang nagbigay ng lahat ng tagumpay mo. Ako rin ang huhukay ng libingan ng iyong pamilya. Isa lang ang hinihingi ko, ang kaluluwa ng iyong anak. Humawak si Tomas sa kanyang dibdib, nagluhod sa harap ng kulungan kung saan nagsimula ang lahat. Tumulo ang kanyang mga luha. Patawarin mo ako, Minda. Patawarin mo ako, anak. Ako'y nabulag ng kasakiman. Tumayo siya, humawak ng gulok na ginagamit niya sa bukid, at buong lakas na humarap sa engkantong manok. Kung ako ang iyong alipin, hayaan mong ako ang kapalit. Ako na lang, huwag ang aking anak. Ngunit humagalpak ng halakhak ang nilalang. Hindi mo na maiaalay ang sarili mo, Tomas. Pag-aari na kita. Ang kaluluwa ng bata ang kailangan ko. Sa desperasyon, sumigaw si Tomas at itinaas ang gulok. Kung ganoon, mas mabuti pang mawala ako sa lahat kaysa hayaang lamunin mo ang anak ko. Sa isang iglap, bago makagalaw ang engkantong manok, ibinagsak ni Tomas ang gulok. Hindi sa anak, hindi sa asawa, kundi sa sarili niyang manok. Pinupugutan ito ng ulo. Nag-ugat ang isang nakabibinging sigaw mula sa nilalang, umalingaw-ngaw sa buong baryo. Ang katawan ng engkantong manok ay nagliyab ng apoy at naging abo. Ang dilim ay naglaho at ang katahimikan ay bumalik sa kubo. Nang bumagsak ang nilalang, unti-unting nagising si Junjun, humihinga ng normal at muling nagmulat ng mga mata. Niyakap siya ni Minda ng mahigpit, umiiyak sa tuwa. Ngunit si Tomas ay lupaypay, nakaluhod sa sahig, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Alam niyang natapos na ang sumpa, ngunit kasabay nito'y nawala ang lahat ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang kanyang pangalan bilang hari ng sabungan ay magiging alaala na lamang. Lumapit ang matanda, itinapik ang kanyang balikat. Ngayon, Tomas, natutunan mo ang tunay na halaga. Ang pamilya ay higit sa anumang yaman. Tandaan mo ito, bago pa man lumalim ang iyong sugat. Sa gabing iyon, unang beses na muling nakatulog si Tomas ng may kapayapaan. Ngunit alam niyang ang kanyang kwento ay hindi basta-basta makakalimutan ng baryo. Ang kwento ng sabongerong inalipin ng engkantong manok at ang kanyang huling sakripisyo upang mailigtas ang pamilya. Makalipas ang gabing iyon ng kaguluhan, unti-unting bumalik sa katahimikan ng buhay ni na Tomas. Wala na ang engkantong manok, wala na rin ang sumpang dumagan sa kanilang pamilya. Ngunit kasabay ng paglaho ng nilalang, ay nawala rin ang lahat ng yaman at ari-arian na ibinigay nito. Ang kanilang bahay na pinalaki at pinatibay ay biglang bumalik sa dating anyo. Isang simpleng kubo na yari sa kawayan at pawid. Ang mga kalabaw at kariton na binili ni Tomas ay parang bula na naglaho. Ang perang tinatago niya sa ilalim ng banig ay naging abo. Ngunit sa kabila ng lahat ng nawala, nanatiling buo ang pinakamahalagang yaman, si Minda at si Junjun. Wala na tayo, Tomas, ani Minda, habang nakatingin sa kubo nilang muling nagmistulang dukha. Ngunit salamat sa Diyos, buhay pa tayo, buhay ang anak natin, at yon ang mas mahalaga. Niyakap ni Tomas ang asawa at anak. Patawarin ninyo ako, nabulag ako ng kasakiman. Akala ko'y kaya kong kontrolin ang kapangyarihan, ngunit ako pala ang inaalipin nito. Simula noon, iniwan ni Tomas ang sabungan. Hindi na siya kailanman humawak ng panabong. Sa halip, bumalik siya sa pagsasaka at pagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran. Unti-unti, natutunan niyang magtiis at mamuhay ng payak, ngunit may kasamang kapayapaan. Hindi na muling nasilayan ng baryo ang engkantong manok, ngunit ang alaala nito ay nanatili. Ang mga tao ay madalas nagkukwento tungkol kay Tomas, ang sabongerong halos lamunin ng kasakiman, ngunit nakaligtas dahil pinili ang pamilya kaysa sa kayamanan. Si Tomas, oo,
bulong ng mga matatanda. Siya ang nagpapatunay na hindi lahat ng panalo ay dapat ipagdiwang. May panalong kabayaran ay higit pa sa kayang tiisin ng tao. At kapag may mga batang nagtatanong kung bakit hindi na nakikita si Tomas sa sabungan, ang mga matatanda ay tumutugon. Dahil natutunan niya ang aral. Ang tunay na yaman ay hindi nakikita sa pera o sa kapangyarihan, kundi sa mga taong minamahal mo. Sa mga sumunod na taon, nabuhay ang pamilya ni Tomas sa simpleng paraan. Hindi sila yumaman, ngunit hindi na rin sila nagutom. Masaya si Junjun sa paglalaro sa bukid at si Minda ay payapa na sa wakas. Si Tomas naman, kahit dala ang sugat ng nakaraan, ay nakangiti habang nakatingin sa kanyang pamilya. Alam niyang siya'y nagkamali, ngunit natuto rin. At sa bawat araw na lumilipas, ipinagpapasalamat niya na pinili niya ang pinakamahalagang panalo sa lahat, ang kaligtasan ng kanyang anak at asawa. Sa katahimikan ng baryo, minsang may maririnig na tilaok ng manok mula sa malayo. Ngunit si Tomas, sa tuwing maririnig iyon, ay pipikit lamang at magdarasal. Alam niyang hindi lahat ng tilaok ay galing sa isang ordinaryong manok, sapagkat minsan sa kanyang buhay, siya ay nakisama sa isang engkanto. At doon nagtapos ang kwento ng sabunggerong inalipin ng engkantong manok, na nagsilbing babala sa lahat. Ang tagumpay na madaling nakamtan ay may bigat na hindi mo kayang pasanin. Makalipas ang maraming taon, halos nakalimutan na ng baryo ang kwento ni Tomas at ng kanyang engkantong manok. Ngunit sa tuwing may bagong sabungerong lumilitaw, palaging naibubulalas ng mga matatanda ang alaala. Mag-ingat kayo, wika nila, sapagkat hindi lahat ng tagumpay ay galing sa pawis at tiyaga. May mga panalo ring dulot ng sumpa, at ang kapalit ay mas higit pa kaysa sa kayang ibigay ng tao. Si Tomas, na ngayoy matanda na, ay nakaupo na lamang sa harap ng kanyang kubo. Puting buhok, kulubot na mukha, ngunit may mga matang payapa. Sa tabi niya si Minda at sa harap nila si Junjun na ngayoy may sariling pamilya na. Hindi na muling bumalik si Tomas sa sabungan. Hindi na rin siya kailanman humawak ng manok na panabong. Ngunit ang kanyang pangalan ay naiwan sa kasaysayan ng baryo, hindi bilang hari ng sabungan, kundi bilang taong nakipagbuno sa sariling kasakiman at nanalo sa huli dahil sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang tahimik ang lahat, narinig ni Tomas ang tilaok ng manok mula sa malayo. Ngunit hindi na ito nagdulot ng takot. Sa halip, ngumiti siya at tumingin sa buwan. Kung ikaw man ay naroon pa, engkanto, bulong niya. Hindi mo na ako kailanman malalamon. Natutunan ko na ang halaga ng buhay at hindi mo na iyon kayang bawiin. At sa gabing iyon, tuluyan nang nawala ang anino ng sumpa sa kanyang puso. Ang kwento ni Tomas ay naging alamat sa kanilang bayan. At sa bawat henerasyong dadaan, ito'y isinasalaysay upang magsilbing babala. Na ang kasakiman ay may kakambal na kapahamakan. Na walang tagumpay na higit pa sa kaligtasan ng pamilya, at na ang tunay na yaman ay hindi kailanman nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa pagmamahal at kapayapaan ng puso. At sa huli, nanatiling payapa si Tomas, hindi bilang hari ng sabungan, kundi bilang isang ama na pinili ang pinakamahalagang panalo sa lahat. Wakas.